Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Mga Diskaya no-show sa pagdinig ng Konseho ng Baguio ukol sa tennis court building sa Athletic Bowl. Lalaki patay matapos 4 na beses na magulungan sa Binalonan, Pangasinan. Voter registration para sa barangay at SK election 2026 umarangkada na. No plate, no travel policy ng LTO sinuspinde. At mas mabilis at epektibong pagtatanim ng gulay, alamin. Ang iniwan nitong pinsala. Pagpulusok sa aking kinapatayuan ng Comelec ang bilangan. Ginagamit sa pagpupunas. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. Magandang gabi, Northern Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. No-show si Curly Diskaya sa pagdinig ng Sangguniang Panlungsod ng Baguio ukol sa tennis court building sa Athletic Bowl. Ang COA naman naglabas ng Audit Observation Memorandum at lumalabas na idinaan sa undeclared subcontracting ang pagtatayo ng nasabing gusali. Magbabalita, Ron Maranat. Naging mainit na usapin kamakailan ang proyektong tennis court project sa Baguio Athletic Bowl. Ito'y dahil di umano sa hindi maayos na pagkakagawa ng proyekto. At ang kontraktor dito, ang St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation na pagmamay-ari ng mag-asawang Diskaya na sangkot din sa mga maanumalyang flood control projects. Kaya naman inabangan ng ilang opisyal at mga residente kahapon, October 20, ang pagharap ng mga Diskaya sa session ng Sangguniang Panlungsod ng Baguio. Pero, no-show dito ang mag-asawang Diskaya. Wala ring ipinadalang kinatawan ang kumpanya sa nasabing pagdinig. They are not here, Mr. Chair, when we agreed that we will invite our guest. We are in fact informed that there is already an audit observation memo from the Commission on Audit. With that, Mr. Chair, I believe that it might not be appropriate to proceed with this invitation because they still have to prepare their answer. Considering that Bagamat wala sa sesyon ang mga Diskaya, humarap naman sa sesyon si Architect Johnny Degay ng City Building and Architecture Office, City Budget Officer Attorney Letecia Clemente, dating City Administrator Engineer Bonifacio de la Peña, at City Legal Officer Attorney Altea Alberto. Pero hindi na raw ito itutuloy dahil mayroon nang inilabas ang Commission on Audit noong October 10 ng Audit Observation Memorandum sa nasabing proyekto. Nilalaman nito ang ilang nakitang irregularidad ng COA sa pagtatayo ng proyekto. Nadiskubre rito na ang pagpapatayo ng proyekto ay dinaan sa undeclared subcontracting na labag sa 2016 Revised IRR ng Republic Act 9184 o ang Government Procurement Reform Act. Ibinigay ito sa mga department heads at konseho. They were asking or intending to have a third-party audit the tennis court. However, the Commission on Audit already issued an audit observation memorandum on some aspects of the project, particularly on the procurement and the project review. So, the City Government of Baguio, through the named departments, has until, I believe, October 25 to submit our comments. So, it's just an audit memorandum. We just have to give our responses to their recommendations for future actions related to procurement contracts. Binigyan na ng 15 araw ang City Buildings and Architecture Office, Bids and Awards Committee, City Accounting Office,
City Legal Office at ang Sangguniang Panglungsod na sagutin ang ilang issue na nakapaloob sa Audit Observation Memorandum ng COA. The tennis court, according to CIBAO, kasi sila na implementing yan, ano? Tapos na ang back. Ang back is only up to publication and notice of award. Ang gagawa ng notice to proceed, ang gagawa ng contract, ang gagawa ng implementation ng project is the implementing agency. Pero ang status ng project, going back to your question, ano, ang status ng project, nagbabayad na ng liquidated damages si Diskaya. No? Nagbabayad na siya ng 20,000 a day ata which sum up to around 5 million na ang kanyang binabayaran. Pero may sisingilin pa siyang more than 20 million to that project. Sa ngayon, kasalukuyang pinaghahandaan at inaayos ng mga kinaukulang departamento ang kanilang mga sagot na isusumite sa Commission on Audit sa itinakdang panahon. Ayon naman kay dating City Administrator at Bids and Awards Committee Chairman Engineer Bonifacio de la Peña, CIBAO raw dapat ang magpaliwanag dahil sila raw ang nagpatupad ng nasabing proyekto. Dagdag pa ni de la Peña, hindi rin daw substandard ang proyekto. Structurally, it's okay. Pero the finishing material, siguro yung nagpapand kasi ang tubig dyan Nagpapand ng tubig. So they cannot do it now. Once na ilalagay mo ang semento o yung cementitious material ngayon na tag-ulan, magbabakbak din yun. Definitely nagbabakbak yung pintura niya, nagbabakbak din yung semento niyan. Yung topping lang naman yun. Pero structurally it's sound. Nakatakda namang muling talakayin sa konseho ang nasabing proyekto sa ika-17 ng Nobyembre. Balak na rin ng Sangguniang Panglungsod na sumulat kay Senate President Vicente Tito Sotto III kung maaaring maimbita si Pacifico Curly Diskaya na ngayon nasa kustodiya ng Senado. Ron Maranan, RNG News. Pasintabi po sa mga naghahapunan, isa pong sensitibong balita. Nagkalasog-lasog ang katawan ng isang lalaki matapos 4 na beses itong magulungan sa kalsada. Pamilya ng biktima nananawagan ng pinansyal na tulong. Narito ang report. Sa kuha ng CCTV na ito, kita ang pagdaan sa gilid ng kalsada ni Julie sa kabaan ng National Highway sa Barangay Sumabnit, Binalonan, Pangasinan noong alas 2:15 ng madaling araw. Maya-maya makikita itong tumawid sa gitna ng kalsada. Bagamat hindi na nakuna ng CCTV ang mga sumunod na pangyayari, pero dito nabundol na pala siya ng isang motorsiklo. Pero batay sa report ng Binalonan PNP, maliban sa motorsiklo, nagulungan din ang biktima ng dump truck, container truck at pampasaherong bus. Kaya naman nagkalasog-lasog na ang katawan nito ng datnan ng mga pulis. Ayon kay Noli Martisano, mabait at mapagmahal na kapatid si Julie at sa kanyang mga magulang. Isa sa mga inaalala raw nito lagi ay kung papaano niya masusuportahan ang kanyang ina. Sir, mabait po sir yung kapatid ko. Wala na pong problema, sir. Tapos po sir, walang iba po. Yan lang din po ang inaasahan ng mga magulang ko, sir. Ganon, kung sakali naman po sir na wala na po ako, sir, sabi ganon. Bahala na po kaya sa nanay ko, sir, na mag-alaga. Kung sakali lang pong wala na ako, sabi naman po, sir. Sumuko naman kinabukasan, October 16, ang rider ng motorsiklo na nakabangga kay Julie. Hindi na nagsampa ng kaso ang pamilya ni Julie at idinaan na lang ito sa areglo. Pero nananawagan pa sila sa 3 pang motoristang sumagasa sa kanilang kapatid na lumutang na. Sir, may hingi po kami ng panawagan, sir, para matris po, sir, kung sino po nakasagasa sa kuya ko, sir. Hihingi na lang po kami ng tulong sa kanya, sir, kung anong dapat maibigay din nila sa amin, sir, para maihatid siya sa magandang pagkalibing niya, sir. Magbubukit lang po kami, nakikitanda lang po kami sa ibang tao, sir. Wala pang pahayag tungkol sa insidente ang Binalonan PNP habang inaalam pa nila ang iba pang mga driver na sumagasa sa biktima. Shorts, Nicolimon, RNG News. Patay ang isang lalaki matapos siyang pagbabarilin ng kanyang nakainuman. Ang suspect nagalit umano matapos agawin ng biktima ang kanyang kanta sa video okay. Magbabalita, Cesar Galasi. Nauwi sa trahedya ang masaya sanang birthday party sa Barangay San Marcos, San Mateo, Isabela alas 6 ng gabi nung Linggo, October 19.
Ito'y matapos mabaril ang isang 48 anyos na construction worker na residente sa lugar. Ang suspect, isang lalaki na residente ng barangay Bugalyon Proper, Ramon, Isabela. Ang insidente, nag-ugat matapos agawin ng biktima ang kantang kakantahin sana ng suspect. Sir, pumili itong victim natin ng kanta niya sa songbook at may in-entry siyang number, sir, nung nakapili na siya at kumanta, sir. Sa kalagitnaan ng kanyang pagkanta, sir, hindi niya na tinapos at pinasa niya ito sa kasamahan niya at tinuloy ng kasamahan niya, sir. After that, sir, nung pagkatapos ng kinanta, yung sir, ng kasamahan niya, biglang nagalit tong suspect natin, sir, kay sir, sa victim natin, sir. Nung sir, sinabi niya na parang inagaw daw niya yung kanta, bigla lang din yung witness natin, sir. Bigla niyang binunot yung baril sa kanyang baywang at itinutok po ito sa ating victim at pinuputokan niya po ng 2 beses, sir. Tinamaan ang biktima sa kanyang dibdib at likod. Na-recover sa pinangyarihan ng insidente ang mga basyo ng bala mula sa caliber 45 na baril ng suspect. Sumibat ang suspect matapos ang pamamaril. Itinakbo sa pagamutan ng biktima pero nasawi rin ito habang ginagamot. Ayon sa mga pulis, hindi magkakilala ang biktima at ang suspect at naimbitahan lamang umano sa lugar ang suspect ng isa sa kanyang mga kaibigan. Sir, nag-conduct ng follow-up hot pursuit operation ng intel operatives ng aming opisina, sir, at yung IPPO, sir. Hindi po na sir, natuntun yung location. Lahat ng possible exit at yung possible na pagtaguan, sir. Pinuntahan naman ng sir, wala siya dun, sir. Kasong homicide ang isasampa laban sa suspect na hanggang ngayon ay tinutugis pa ng mga pulis. Inaalam na rin ng pulis kung saan galing ang baril ng suspect lalo't hindi naman umano ito uniform personnel. Cesar Galasi, RNG News. Sa iba pang mga balita, isang ordinansa ngayon ang isinusulong sa Konseho ng Baguio City para makatulong sa mga pedestriana. Kung ano ito, alamin sa report ni Angel Arquero. Sa araw-araw na pagkukommute ng 23 anyos na nursing student na si Abigail, malaking hamon daw sa kanya ang paiba-ibang panahon. Sala sa init, sala sa lamig. Dahil madalas wala itong masilungan sa mga paradahan ng jeep, lagi siyang nagdadala ng payong. For example po, umuulan is mahirap talaga kasi nababasa kami or pag nakakalimutan na magdala ng mga payong, ganun, is yun talaga kailangan yung waiting shade sa mga daan. Pag mainit naman is, naiinit. Tila pasakit rin kay Nanay Pantea ang mahabang pila ng kanilang jeep. Ito'y lalo na raw kapag maulan ang panahon. Agparigat, dagit, kakaro dagit at dati ubing, no? So nga mayat kid din no maikante ka, bubong na. Isa lamang sila sa libo-libong mga commuters na nahihirapan dahil sa kakulangan ng mga silungan sa lungsod. Kaya para maibsan ang problema ng mga commuter, isinusulong ngayon sa Konseho ng Baguio ang ordinansang paglalagay ng mga uniform sidewalk shed sa mataong lugar kagaya ng terminal ng jeep. This is for the, una-una po din is alam naman natin yung weather natin dito sa Baguio is talaga maulan, lalo na po pag Baguio. Ayaw naman natin i-assume na lahat ng tao is may payong or sapat na yung payong. So for the safety of our pedestrians, gusto natin that we have a layer of protection for them. Uniform siya. Uniform in such a way that hindi siya magiging eyesore. Because when you look at other walkway sheds, parang eyesore tignan kasi hindi siya uniform. Pero bukod sa mga masisilungan, nais rin ng konsehal na gawin itong creative. We want our walkway sheds na pleasing naman. Actually, this can be one of our key features of our city since we are also promoting Baguio City as a walkable city. Maganda naman po kasi as a nursing student po is very important yun kasi like especially pag nagjo-duty kami is syempre bumabagyo kailangan namin mag-duty. So very important talaga yun.
Ang nasabing panukalang ordinansa ay nasa first reading pa lamang. Bagamat kailangan pa ng masusing pag-aaral sa ordinansang ito, umaasa ang konsihal na maipasa ito at maging ordinansa para makatulong sa lahat ng commuters. Definitely po, we will conduct a public consultation for this because gusto po natin malaman din kung is this something na kung baka may other angles na hindi natin nakikita na alam po ng other ng public. So unahin natin yung mga areas na lang na wala pang walkway siya. Kasi we have to be efficient in our limited ang resources natin. So yung mga previous na mga walkway sheds natin na meron naman na, let it remain muna. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng City Engineering Office, City Planning and Development Office at City Environment and Parks Management Office ang ordinansa. Angel Arquero, RNG News. Susunod, no plate, no travel policy ng LTO sinuspinde. Yan at iba pang balita, abangan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort. Located at Asin ng Alisan, Tuba, Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari silang i-contact sa 0906-058-4232. Limang isipa bago ang first birthday niya. Protection for baby. Tara-tara na mga mami. Bakuna na. Protection for baby. Kumpletuhin na. Every day we are ready. Bakuna na. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Isang paalala mula sa DOH Cordillera. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines.
Muling binuksan ng Commission on Elections ang voters registration para sa darating na barangay at SK elections. Ilan sa mga kabataan sa Baguio City agad na tumungo sa COMELEC para magparehistro para sa unang araw ng registration. Magbabalita, Ron Maranat. Pagkatapos ng kanyang klase, dumiretso sa COMELEC ang 15 anyos na si Yesha para magparehistro. Anya, nais niya makaboto sa darating na SK election sa susunod na taon. Pero maliban dito, may isa pa siyang hangarin. Magpaparegister po kasi ako dahil tatakbo ako sa SK this coming voting. Kasi nakikita ko ngayong generation is maraming nagkukurakot ng mga pera ng mga bayan and gusto ko pong ilaan ito sa tama at sa mabuting pamamaraan. Si Joshua naman, matagal nang nakarehistro pero na-deactivate ang kanyang record matapos hindi makaboto sa mga nagdaang halalan. Pero ngayon, desidido na siyang makilahok muli sa pamamagitan ng pagboto. Sobrang halaga po ng pagboto ngayon kasi lalo na po sa mga gusto nating baguhin yung mga pamamalakad dito kasi lalo na sa mga current issues natin na nangyayari ngayon about corruption. Sobrang lala walang nangyayari at nasisiwalat na yung mga katiwalian. So, gusto ko bumoto ulit para, alam mo yun, mailuklok yung mga, or maboto ko yung gusto kong i-elect since, yun lang naman po. Gusto ko rin maging matalino na yung bawat individual sa pagboto para hindi na magtuloy-tuloy yung mga corruption. Ilan lamang sila sa mga nagparehistro sa unang araw ng voters registration ng COMELEC. Kahapon, October 20, opisyal nang binuksan ito para sa barangay at sangguniang kabataan election sa 2026. Ito'y batay sa COMELEC Resolution number 11177 na inilabas noong October 15. Meron tayong ngayon services na ino-offer tulad ng registration, syempre yan yung pinakauna. Second, we have reactivation and then meron yung transfer of registration. So pwede yun. And then meron pa yung correction of entry, change of name, reinstatement, reconstitution. So, meron mga ganyan. Ngayon, yung question nila, kung meron bang transfer, yes, available na ang transfer ngayon. Sa kasalukuyan, isinasagawa muna ang registration sa mga COMELEC offices pero inaasahan din ang pagkakaroon ng satellite at special registrations. I-schedule pa kasi unang araw pa lang naman ngayon. So, it is still subject for scheduling. So, lahat ng mga barangay captains natin, if you are interested, lahat ng schools, yung universities, malls, mga ganyan, pwede na kayo magpa-schedule ng satellite registration. We also have special satellite registration for PWDs, women, youth, senior citizens, syempre. O kaya, indigenous peoples, pwede pa rin. Sa mga magpaparehistro, dalhin lamang ang valid government-issued ID at kung wala nito, maaaring gamitin ang inyong birth certificate bilang patunay ng pagkakakilanlan. Paalala muli ng COMELEC, hindi tinatanggap ang barangay clearance, police clearance at sedula bilang valid ID. Target ng COMELEC Baguio Benguet na mapataas ang bilang ng mga bagong botante sa darating na eleksyon. O ngayong nag-open, kahit siguro maka 30% kami, makakuha kami ng new registrants. New registrants meaning 18 years pataas at saka yung sa SK natin, madadagdagan ng kahit konti. Kahit 30%, masaya na kami. Kasi nagkaroon naman tayo ng registration before, di ba? Yung 10 days registration natin nung August. And then, meron tayong elections nung 2025, nung national and local elections nung May. So, nakuha na natin siguro most of it. Pero meron pa rin yung mga magta-turn ng 18 who would like to take an active part. Kahapon nakapagtala ng 121 applications ang naiproseso ng COMELEC Baguio sa unang araw ng pagbabalik ng voters registration. Patuloy naman ang panawagan ng COMELEC sa publiko na magparehistro na habang maaga pa. Magtatagal ang voters registration hanggang May 18, 2026. Ron Maranan, RNG News. Halos 2 linggo matapos inanunsyo ng Land Transportation Office ang pagbabawal sa mga motoristang gumagamit ng temporary at improvised plate. Sinuspinde agad din ito ng ahensya kung bakit, alamin sa report ni Angel Arquero. Taong 2013 pa mula nang bumili ang pamilya ni Dave ng kanilang sariling kotse. Anya, malaking tulong raw ito sa kanila lalo pat bumabiyahe sila sa kanilang probinsya. At makalipas nga ang 1 dekadang paghihintay, sa wakas, nakuha na rin niya ang kanyang plaka.
Mahalaga raw ito lalo pat nabalitaan niya ang paghuli ng LTO sa mga motoristang gumagamit pa rin ng improvised at temporary plate number. Importante na yung plaka kasi medyo bigat yung 5,000. Mahirap hanapin ng 5,000. Kung wala kang 5,000, di paano matutubos yan? Isa lamang siya sa daan-daang kumuha na ng kanilang mga plaka sa LTO Baguio mula nang ianunsyo ng Land Transportation na wala na raw dapat gumamit ng mga improvised at temporary na plaka simula sa November 1. Pero noong October 13, inanunsyo ng Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw na suspendido muna ang pagpapatupad nito. Marami tayong dapat i-check muna. Kaya temporary isususpend ko muna yung November 1 na yan. Bakit? Hindi kasalanan ng ordinaryong tao kung ang plaka niya hindi na ibibigay sa kanya. Hindi na muna manghuhuli yung mga law enforcers natin by November ng mga plakang hindi pa nakakuha ng permanent plates. Ayon kay Lacanilaw, hindi raw dapat isinisisi sa mga motorista kung bakit wala pa rin ang kanilang mga plaka. Bagkus dapat daw itong ayusin at tutukan muna ng LTO. Matatandaang noong nakaraang taon lamang nagkaroon muli ng caravan ng LTO para maibigay na ang mga plaka para sa mga motorista na 2013 pa ang kanilang plaka. Actually dito sa Baguio, konti na lang actually kung ano yung naibigay noon na naibaba sa amin ng mga MC, motorcycle plates. Konti na lang yung hindi namin na i-distribute. So yun na lang ang siguro mga ilang percent na lang yung kulang ng car. Pero ang problema ngayon ng LTO Baguio ay ang mga nakaimbak na replacement plates para sa mga four wheels, lalo pat kakaunti pa raw ang kumukuha nito. Nagpapatulong din kami sa mga LGUs, sa mga barangay na magpatulong mag-distribute ng mga replacement plates natin. Bagamat suspendido ang paghuhuli sa mga motoristang gumagamit ng temporary at improvised na mga plaka, hindi naman raw nangangahulugang papalagpasin nila ang motoristang lumalabag sa batas trapiko. Although sinususpend ko yung plates, hindi ibig sabihin walang huhulihin na mga nagva-violate. Ano ang nagva-violate? Alam naman natin na merong iba na may plaka na, especially nakita ko nga mga sports car na may plaka na, modelo, hindi nila kinakabit. Nagkakabit sila ng mga yellow na Hong Kong plate. Dahil sa porma-porma, hulihin yan. Huwag naman po tayong bumiyahe nang wala tayong authorization galing LTO. Gawa natin ang paraan na madali namang kumuha sa mga district offices, kumuha na tayo ng authorization. Sa ngayon, pinaalalahanan pa rin ng LTO Baguio ang lahat ng mga motorista na kunin na ang kanilang mga plaka sa lahat ng LTO district offices sa rehiyon. Angel Arquero, RNG News. Ibinida muli ang mga produktong gawa ng mga MSMEs mula sa lalawigan ng Pangasinan sa ginanap na Manila Fame 2025 ngayong buwan ng Oktubre. May kwento si Valdez Maya. Sa ikatlong pagkakataon, itinampok muli ng 11 micro, small and medium enterprises o MSMEs mula sa iba't ibang bayan ng Pangasinan ang kanilang mga handicrafts sa ginanap na Manila Fame 2025, ang prestihiyosong international trade show para sa mga produktong Pilipino. Ang Manila Fame 2025 ay idinaos sa World Trade Center sa Pasay City nitong October 16 hanggang 18. Dito, higit 100 exhibitors mula sa iba't ibang panig ng bansa ang lumahok para ibida ang kanilang mga produkto. Sa pamumuno ni Governor Ramon V. Gico III, muling ipinakita ng pamahalaang palalawigan ng Pangasinan ang suporta nito sa mga MSMEs bilang bahagi ng programang naglalayong itaas ang antas ng lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapakilala nila sa mga produkto sa pamilihang lokal at international. Sa pamamagitan ng Provincial Ordinance No. 342/2025, pinagtibay ang taunang paglahok ng mga MSMEs ng Pangasinan sa Manila Fame at iba pang trade exposition. Nakakatuwa kasi when we started, it was a struggle because hirap man tumungtong dito sa Manila Fame. Of course, what we have to consider is number one, quality, and then medyo tough yung process of joining. At least, nag-level up na yung mga MSMEs natin.
Kabilang sa mga lumahok na MSMEs ng Pangasinan, ang Oli and Feli by KNPH na kilala sa mga hand-woven burry bags, Raj Handicrafts na tampok ang mga bamboo steamers, at Ikawayan Factory na kilala sa mga eco-friendly bamboo products. Ang Gemma Souvenir Shop na nagpamalas ng mga shell arts, Lapay Loom Weaving Manufacturing na ibinida ang mga Lapay woven products at Inabel Fabrics, at Ilocana Handicraft na kinikilala sa mga tradisyonal na handicraft. Hindi rin nagpahuli ang blades mula sa Sorrubio at Marvin's Blades, kasama ang Crafters Joy Corn Husk Products na ipinakita ang mga obra mula sa pinatuyong balat ng mais. Ang mga produktong ito ay sumasalamin sa mayamang kultura ng Pangasinan, isang kultura ng kasipagan, malikhain at malasakit sa kalikasan. Well, in the past exhibits kasi may mga na-connect na rin tayo now. They're doing exports, lalo sa food. So, we just have to have the assistance of DTI para i-connect itong ating mga MSMEs to possible domestic and global market. So, we have a massive development initially ngayon sa Capitol Complex and Manawag. So, meron dong mga retail stores, might as well give them a place where they could exhibit and sell their products. Sa pamamagitan ng paglahok sa Manila Fame 2025, nabigyan ng bagong oportunidad ang mga MSMEs ng Pangasinan para makipag-ugnayan sa mga negosyante sa loob at labas ng bansa at palawakin ang kanilang mga produkto sa mas malawak na merkado. Sa taong ito, ang tema ng Manila Fame ay Objects of Nature, na inspirasyon ng likas na yaman ng Pilipinas, mula sa mga materyales hanggang sa mga disenyong sumisimbolo sa kagandahan ng kalikasan. Valerie Desmaya, RNG News. Ano nga ba ang naging batayan ni Ombudsman Remulla para buksan sa publiko ang SALN ng government officials? Tatalakayin yan ni Atty. Edgar M. Avila sa Ikaw at ang Batas. Pag-upo ng bagong ombudsman, tinanggal na niya yung mga barriers, mga restrictions na impose ng kanyang pinalitan na dating ombudsman para lang maka-access ang mga tao sa SALN ng government officials. Especially journalists, you can now avail, you can access a government's official statement of assets, liabilities, and net worth, or yung SALN. And of course, tanggalin yung sensitive information, yung private address, yung minor children, saan nag-aaral, etc. And this is applicable to all public servants. Sa ombudsman, all public servants with salary grade of 27. So, senators, congressmen, mayors, lahat ng salary grade 27 na public servants, sa ombudsman mo kukunin yan. Yung ibang empleyado ng gobyerno, saan mo kukunin? Sa Civil Service Commission. Or pag taga-Supreme Court, sa Supreme Court, pag taga-Senado, sa Senado, at pag Kongreso, sa lower house, sa lower house. No? Nung araw nga, ayaw ng dating ombudsman na mag-release ng SALN unless merong notarized consent from the public servant na pinapahintunutan kayong i-access ang kanyang SALN. Ngayon, ang kailangan mo lang ay 2 valid ID. At ito na ay pwede ka nang mag-access sa mga SALN ng public officials. So, kung curious kayo kung ano ang SALN ng ating mga officials sa Baguio, magdala lang kayo ng ID at mag-request sa ombudsman ng kopya. Of course, merong mga times na i-reject din. Hindi total yung request nyo for SALN. Of course, ang condition dito, it should not be made public unless, of course, you are an investigative journalist. And ang restriction nito,
kailangan magbigay ka ng feedback sa ombudsman within 5 days from the taking of the SALN ng istorya or ng investigative report na gagawin mo para sa ating mga media practitioners. Like I said, yung right to privacy, tatanggalin yung mga personal information, hindi pwedeng kunin yung private address niya, hindi pwedeng kunin yung minor children or asawa para sa protection din ng privacy requirement. If the request is for unauthorized commercial purpose, no? Hindi rin ibibigay yan ng ombudsman. Or if the SALN is linked to a pending case or to influence or harass yung other party, at if the request is rejected because it is contrary to law, morals, or public policy, or being used for extortion or security threats, hindi pwedeng kumuha ng SALN ng public official. Susunod, mas mabilis at epektibong pagtatanim ng gulay. Alamin ang detalye. Abangan! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Hongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Hongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking, Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Sa Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa iba'y handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Dumit na yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozart Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozart Music, bringing music closer to your hearts. Mozart Music since 1976.
Bukod sa tradisyonal na pagtatanim ng mga gulay, may isa pang paraan kung saan mas mabilis ang pagtubo ng mga halaman. Ating alamin yan sa report ni Vanessa Pugtong. Sa 5 hektaryang lupaing ito, sinong mag-aakala na hindi lamang mga swimming pools ang matatagpuan rito. May mga aktibidad rin kasi na swak para sa holiday at weekend getaway, recreational activities na siguradong papawis sa pagod ng bawat isa. Makapigil hiningang pagbabike sa ere, pero bawi naman sa tanawin. Isa rin sa mga hindi dapat palampasin rito ang picking ng iba't ibang mga sariwang gulay. At alam nyo ba na sa loob mismo ng resort pinapalago at inaalagaan ang mga ito? Sa ngayon ma'am, mga 6 yata ito ma'am na nakatanim. Ang pinagkaiba nito ang mga gulay, hindi sa lupa nakatanim, kundi sa tubig. Mas mabilis ang tubo, mas mabilis rin ang ani. Mas mabilis ma'am. Pag sa ganito petchay, wala pang 1 buwan, pwede nang ma-harvest. Pwede nang ma-harvest. Kahit sa lettuce, 40 days lang. Wala rin gaanong ginagamit na mga pataba. Sa hydroponics kasi, wala siyang pesticides na nagagamit. Sa nutrient solution para sa ugat. Yun yung parang pinakalupan niya. At kung iniisip mong magastos ito sa tubig, dyan ka nagkakamali dahil ang tubig na ginagamit rito pwedeng magtagal ng halos 1 buwan hanggang sa pwede nang maani ang mga gulay. Ang pagpapakilala sa ganitong uri ng pagtatanim ay bahagi ng kanilang ecotourism activity. Dito pwedeng matutunan ng mga bisita kung paano palaguin ang mga lettuce, herbs at iba pang gulay gamit ang simpleng hydroponic setup. Isang paraan para maipakita na pwedeng maging sustainable at produktibo ang agrikultura kahit sa limitadong espasyo lamang. At hindi lang kaalaman ang pwedeng maiuwi ng mga bibisita, kundi maging ang mga halaman, hindi lang pang souvenir, kundi pang ulam na rin. Vanessa Bugtong, RNG News. Sa lagay ng panahon, isang low-pressure area ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 435 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Ayon sa Pag-asa, mataas ang tsansa nitong maging isang bagyo sa loob ng 24 oras. Magdadala naman ng maulang panahon ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Sorsogon, Barm, at Davao Region. Maulap na papawirin at pulo-pulong pag-uulan naman ang asahan sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Aurora at Quezon dahil sa easterlies. Localized thunderstorms naman ang magpapaulan sa Metro Manila, Cordillera at nalalabing bahagi ng bansa. Sobrang pagpupuyat at stress, ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng eye twitching. Pero paano nga ba ito masusolusyonan? Yan ang ating tuklasin dito sa Alam Mo Ba? Alam mo ba? Nagtitwitch ba mata mo? Nako, kaka-cellphone mo yan. Pero, alam nyo ba, ang madalas na pagkibot ng talukap ng mata o tinatawag na eye twitching ay hindi lang basta dulot ng pagod o puyat. May scientific term ito na kung tawagin ay myokymia, isang involuntary movement o hindi sinasadyang paggalaw ng maliliit na muscle sa talukap ng mata. Ayon sa mga eye specialist at ophthalmologist, madalas nagiging dahilan ng eye twitching ang pagod,
stress, sobrang kape at kakulangan sa tulog. Kapag hindi nakakapagpahinga ang mga mata, lalo na't araw-araw na nakatutok sa screen ng ating mga gadgets, nagre-react ang maliliit na muscles sa palibot ng mata, kaya ayon, nagtitwitch. Sa katunayan, ayon sa National Institutes of Health, ang salitang myokymia ay unang ginamit ng mga neurologist para ilarawan ang maliit na paggalaw o panginginig ng mga muscles na hindi naman ganap na pangangalay. Karamihan sa mga nakakaranas nito ay temporary lang at nawawala rin kapag nakapagpahinga. Pero may mga panahon na ang pagtitwitch o pagkibot ng mata ay hindi na normal. Kapag inaabot na ito ng ilang araw at hindi pa rin nawawala o kaya kapag pumipikit na talagang isang mata, pwede nang maging senyales ito ng mas malalim na kondisyon tulad ng blepharospasm. Minsan, konektado rin ito sa mga neurological disorders. Sa mga ganitong kaso, hindi lang mata ang nakikita ang kumikibot, kundi maging ang mga facial muscles. Kaya naman, kapag napapansing hindi na pangkaraniwan ang galaw ng mga mata, dapat nang kumonsulta sa doktor o ophthalmologist. Ayon pa sa American Optometric Association, ang mga taong laging nakakaranas ng stress sa trabaho o kulang sa tulog ang mas madaling makaranas nito. Dagdag pa dyan, ang sobrang pag-inom ng kape o energy drinks na nagtitrigger sa nerves ng mata na mag-overactivate. Ang magandang balita, hindi naman delikado ang eye twitching. Minsan, isa itong paalala ng katawan na pagod na ako, magpahinga ka naman. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na! At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. 65 days na lang, Pasko na! Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.